bansa. Kasunod ng malawakang baha, ilang taga-United Arab Emirates ang naospital dahil sa maruming tubig. Ayon sa Health Ministry doon, nakitaan sila ng sintomas sa mga sakit na dulot ng kontaminadong tubig. Hindi pa nabanggit kung anong klaseng kontaminasyon ang nangyari. April 16 nang makaranas ng malakas na pagulan at malawakang pagbaha sa ilang bahagi ng UAE. 3 Pinoy at 1 Emirati ang nasawi sa gitna ng masamang panahon. Mahigit 100 pilot whales ang napadpad sa baybaying sakop ng Dunsborough, Australia. 26 sa mga ito ay namatay. Rumesponde ang nasa 100 volunteer para iligtas ang pilot whales. Sinusuri na ng Australian wildlife experts ang pilot whales para malaman ang dahilan ng mass stranding. Naglabasa ng nationwide heatwave alert ang mga otoridad sa Bangladesh. Isang linggo na kasing matindi ang init doon na umaabot sa 43 degrees Celsius. Actual temperature po yan, hindi heat index o yung damang init. Sa Pilipinas, kulang pa raw ang nararanasan nating init para tawagin itong heatwave ayon sa Pag-asa. Para tawagin heatwave, dapat daw 5 degrees ang itinaas ang temperatura kaysa sa average maximum temperature sa nakalipas na 3 dekada. Halimbawa, 34 degrees Celsius ang maximum actual temperature sa nakalipas sa 3 dekada. Kapag umabot ito sa 39 degrees Celsius, saka may tuturing itong heatwave. Makabalita naman mula sa ilang probinsya, patay ang isang babae matapos hagisan ng granada ang sinasakyan niyang truck sa Panabo, Davao del Norte. Batay sa investigasyon, 2 lalaking sakay ng motorsiklo ang naghagis ng granada. Pinagamot naman sa ospital ang anak ng biktima na sugatan sa pangyayari. Tinutugis na rin ang mga suspect at patuloy na inaalam ng pulisya ang motibo sa krimen. Nalunod ang 2 batang magkapatid sa irigasyon sa barangay Nagidayan sa Bantay, Ilocos Sur. Ayon sa kanilang ina, hindi niya namalaya na nagpunta sa irigasyon ng 2 anak dahil iniwan niya raw silang natutulog. Nasa bukid naman ng ama nang mangyari ang insidente. Walang nakitang foul play ang mga otoridad sa insidente. Patay sa pamaril ang isang ama at kanyang 4 na taong gulang na anak na babae sa Dolores, Abra. Batay sa investigasyon, nakahiga sa folding bed sa labas sa kanilang bahay ang mag-ama nang paulanan ng mga bala ng mga salarin na sakay ng motorsiklo. Ayon sa asawa ng biktima, wala siyang alam na kaaway ng kanyang mister. Sabi naman ng pulisya, posibleng nadamay lang ang bata sa pamaril. Na-recover sa insidente ang 11 basyo ng bala mula sa M16 rifle. Traffic hirit tayo ngayong umaga dyan po sa Quezon Boulevard. Yung nakikita ho natin sa inyong mga TV screen, nasa kaliwa papuntang Quezon City. Yung nasa kanan po yung papunta ng Manila. Yung nakikita natin dyan na parang tumpok ng mga tao. Sila po yung mga pupunta dyan sa Quiapo Church. Yung nasa may malapit sa mga dumadaang mga sasakyan. Yan po yung mga nakaparadang mga motorsiklo dyan po sa harapan ng Quiapo Church. Na parang, syempre kahit pa paano may sinasakop silang lane. At makaka-apekto ho sa mga motorista na dumadaan dyan. Kita natin, may mga ambulansya. Dahil napakainit ho ng panahon, talagang maaga pa lang nakikita natin na yung mga kababayan natin dyan nagpapaypay pa na. Pero ngayon po ay Quiapo Day, kaya nakikita natin marami ang ating mga kababayan dyan po sa harapan ng Quiapo Church. Tingnan natin ang traffic sa EDSA Kamuning. Yung kaliwa po ay ang labo. Masyadong makita. Kaya ayan na, tingnan na ulit natin. Doon ako tumingin sa TV. Ayan. Okay, papunta Monumento, medyo maluwag po. Papunta na Makati, hindi rin ho ganun katindi ang kapal ng mga sasakyan. At tuloy-tuloy pa rin po ang andar ng mga motorista sa mga oras nito. Medyo nakikita lang ho natin para nagkakaroon na ho ng build-up dahil pasado alas 6 na ng umaga at malamang marami na ho ang papasok sa kanilang mga trabaho. Tingnan natin sa EDSA Quezon Avenue Flyover. Saan ba yan? Ito. Moving ang magkabilang panig ng Quezon Boulevard. Sa mga oras na ito ay magkabilang panig papunta ng Quezon Memorial Circle. Pati na ang papunta ng Maynila ay maluwag ho. Tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Wala akong problema ang ating mga motorista. At sa mga kapuso nating motorista, ito po ang side tip mula sa MMDA. Ngayon matindi ang init. Gumamit ng reflective sunshade sa inyong sasakyan. Regular na i-check ang coolant at radiator para maiwasan ang pag-overheat ng makina. I-check din kung may sapat na hangin ng gulong. I-check din ang engine oil level at i-park ang inyong sasakyan sa lilim. Yan ay kung may puno. Ingat to sa biyahe, mga kapuso.